totoong may dokumentong nag-leak na peke o may dinagdag. Okay? Pero hindi ako nag-post niyan, hindi rin nag-post si Din yan. Ang tawag dyan ay tanim dokumento, tanim fake news. Sabi ko nga kahapon, yung 20-minute vlog natin ay kino-confuse kayong lahat na hindi kasali si Lee Satanas sa mga parties or hindi kasama si Lee Satanas nung gabi ng si Tantoco, si Paulo o si Pawi, kilala siya, yun ang kanyang pet name sa kanyang pamilya, na walang kinalaman si Lee Satanas. Alright? Mga kababayan, ipinaliwanag ni Dean Chase kahapon at napag-usapan din namin yung nagkita kami na yung kanyang dokumento, okay, actually ay talagang legitimate. Yun ulitin ko ha, yung tanim document kasi na sinasabi ng Malacanang, ng mga bangag at ng kanilang attack dog na si Clarissa Castro, Clarissa Taratara. Akala ko nag-ano na ba yan? Nag-ano na ba siya? What do you call it? Nag-resign na ba ang Gaga? Ba't ganun pa man? Yung pinapakita nila talagang document, okay, yun ay edited. Okay? Ulitin ko puli, hindi yun ang pinapakita ni Dean Chase. Dito sa mga law enforcement agency personnel or officers, alam nyo naman yan kapag nagli-leak ng dokumento ang isang opisyal ng gobyerno. Okay, may tinatakpan yan. Or tatanggalin niya yung, I just don't know kung ano yung term pa, yung siguro sa layman's term, yung identifiers na, di ba kapag nag-log in ang isang officer sa computer system, meron yan digital signature, di ba? May mga naiiwan yan, may mga bakas yan, may mga footprints o kung ano pa man na nalalaman kung sino ang nagbukas. Okay? Ng computer at kumuha ng dokumento na patungkol kay Tantoco, kaya naman ang mga not whistleblowers, yeah, there are also whistleblowers. Kaya itong mga police na ito na nagbibigay ng impormasyon, whether sa Pilipinas or sa Amerika, minimake sure nila na hindi perfect yung ibibigay nilang dokumento. Kasi nga, when I say hindi perfect, pwedeng takpan yung pangalan nila, may buburahin or something like that. Okay? Pero yung ipinakita talaga, yung tanim dokumento na pinapakita ng Malacanang, it's real tanim. Kasi naalala ko, may nag-send din sa amin yan. Okay? May nag-send din sa amin ng dokumento na yan na sabi, Miss Marlica, ito, document what do you think? Kasama ko pa maliban kay Dean, may document, dalawa yung document na yan. Magkasama kami ni Spokes Harry. Nasa Hague ako niyan. Pinakita ko, Harry, ito may sinend sa atin. Tapos sabi ko, syempre si Harry excited. Dahil syempre kapag usapang bangag na talagang magpapalubog sa mga bangag, excited kami lahat. Pero sabi ko, Spokes, tanim yan. Sabi ko ng gano'n, hindi natin pwedeng i-share yan. Tanim yan, kako, tanim. Dahil yung font, pinag-compare namin, ganyan-ganyan. Pero hindi po yun ang pinakita ni Dean. Okay? Hindi yun pinakita ni Dean. Kaya yung sinasabi ngayon ng Bangag Administration, okay, pang-confuse nga sa inyo para sabihin nila na kung fake nga naman yung documents na sinasabi nila, so ibig sabihin, okay, ito kasi, walang namatay na Tantoco, walang nag-addictus, kasi kung papansinin ninyo, mga kababayan, never ever in-acknowledge ng bangag, ni Lee Satanas, ni Clarissa, o ng kahit anong ahensya na may namatay sa Beverly Hills. Okay? Legit mga documents si Dean Chase kasi may watermark. Oo, nakita ko yung pampaliwan kasi nasa fraud department siya. Pumunta ako sa kanyang sa office niya eh. So, tinignan ko tuloy. Kaya nga itong binigay naman sa akin, ito sa coroner's office, to sa medical. Wala nga. Kaya tinignan ko kung may watermark. Wala nga ito sa akin yung binigay nung a few days before inilabas ng coroner's office yung kanilang yung kanilang report, 'di ba? Ito talaga walang ito may pirma, pirma. Ito dokumento to kasi minail to sa akin eh. Hindi ito galing sa email. Kung di minail talaga to sa akin. Pero ganito, mga kababayan,
Tignan ninyo, sabi ko nga sa inyo, mapagmatsyag kayo, maging matalino tayong lahat dahil ang gobyernong bangag ay nililito kayo. Hindi nila sinabi na, oh, I'm sorry sa kababayan nating namatay na si Paulo Tantoco, di ba, na siya ay namatay sa Beverly Hills, sa Hilton Hotel, at since ito may accident ang pagkamatay, aksidente. Dito tayo tututok. Aksidente, then may Coca-Cola o may polvoron. Hindi ba bilang isang gobyerno na bangag, o Marcos, sige, isang Marcos na bangag, si Paulo Tantoco ay asawa lang naman ng Deputy Secretary ng Office of the President. Okay? Na si Dina Tantoco, hindi ba? Dito kayo. Okay, sige. Sige, ganito gawin natin. Totoong may dokumentong nag-leak na peke o may dinagdag. Okay? Pero hindi ako nag-post niyan, hindi rin nag-post si Din yan. Ang tawag dyan ay tanim dokumento, tanim fake news. Now, doon na tayo papasok. Okay? Kasi naglabas na yung coroner's office na may namatay na isang 44 years old na si Tantoco, okay? May namatay at may bangkay na inuwi sa Pilipinas kasi nga namatay sa Beverly Hills ay itong aksidente. Hindi ba dapat kapag gobyerno ka, kung ang mga OFW, di ba, kapag namamatay, tinututukan dapat ng gobyerno at nagbibigay dapat ng statement, itong ang gobyerno. Pero bakit only for this Tantoco's death? Bakit ayaw pag-usapan, okay, ng gobyerno ni Marcos? Ng gobyerno ni Bangag? Aksidente. Hindi ba dapat ang DFA? Kasi may statement sila ngayon, mga kababayan. May statement ngayon. Sabi ng DFA, teka lang, tignan ko lang pa. Pasok tayo sa DFA. Oh, okay. Okay, where is that DFA thing? Ito. Ang headline nila, DFA says, police report linking Liza Marcos to death of Rostan's ear altered. Okay? The supposed Beverly Hills Police report that allegedly linked First Lady Lisa Tanas Marcos to the death of Russians ear Juan Paulo Tantoco was altered. Malacanang said on Thursday. Well, anyway, sige, wala namang kwentang yun. Wala namang kwenta talagang balita. Okay. Hindi niyo ba napapansin? Ayon sa County of Los Angeles Department of Examiner, okay, ayan a male aged about 44 years that he came to his death on the 8th of March 2025. Okay? Ayan ang pangalan. Ito po yun. Nakikita nyo? Ayan, yan po yan. Sinend yan sa akin. Ito ay hindi galing sa email. Ayan, may perma yan. So, ibig sabihin, dito tayo tututok. May namatay na si Tantoco at dyan siya namatay sa Beverly Hills. Okay? Tanggalin na natin yung tanim fake news nila. Ay, tanim dokumento nila. Hindi ba dapat ang Department of Foreign Affairs at ang ating ambassador ng Pilipinas dito sa Amerika na si Babes Romualdez, hindi ba dapat papanagutin, iimbestigahan nila at magbigay sila ng ulat sa taong bayan na, uy, may namatay. Asawa pa naman ito ni Dina Tantoco Arroyo na appointee ni Bangag Marcos. Hindi pwedeng itong pabayaan lang. Okay? Na namatay siya, tikom ang bibig. Imagine niyo mataas ang pwesto ni Dina Tantoco ni isang tuldok, si Marcos Jr. na nag-appoint sa kanya at si Lisa Tanas. Mga kababayan, walang man lang sulat ng pakikiramay. Di ba? Walang sulat ng pakikiramay. Pero ang tinutukan nila ngayon, fake yan, may naglabas ng peking dokumento. Ulit-ulitin natin mga kababayan, ang nilabas ni Din at nilabas ko ay hindi po peking dokumento. At hindi din po peke na may namatay na isang na isang tao. Okay, na may namatay nga na si Tantoco na asawa ng appointee ni Bangag. Doon tayo tututok kasi doon kayo nililito. Alright? Doon kayo nililito na kapag nung may lumabas ng peke, sila rin ang naglabas niyan. Mga kababayan, yung mga bangag din ang naglabas niyan. Para nga ito pang confuse sa inyo. Now, okay? Hanggang ngayon wala silang ulat. Walang investigation ang DFA, walang investigation ang Senado, which is nandoon nga si
si Jingay Estrada, tsaka si Queso Escudero. Nandoon sila sa event na yon bago namatay si Pawi. Bakit sila tahimik? Ni isang tuldok na pananalita, ayaw nila magbigay ng statement. Sabi nga ni Philgen, yes, mag-hair follicle silang lahat. Okay? Bakit ayaw? Hindi ba dapat isang Pilipino na namatay sa aksidente dito sa Beverly Hills at nakitaan ang toxicology test na mayroong pulburon, hindi ba dapat hindi ba dapat yan ay tutukan ng gobyerno ni Bangag na nakakahiya dito sa bansang Pilipinas na yung bitbit nila o nakasalumuha ni Lisa Tanas, sayaw sila, I will survive, pero hindi na nga nag-survive, talagang ayaw nilang pag-usapan. Tumututok sila, yung dokumento yan, tampered yan. Sadya nila yun, sila ang gumawa ng dokumentong yun. Mismo ang mga Bangag ang gumawa nun para ilihis. Kasi hindi naman nila pinakita yung dokumento ni Dean Di ba? Binanggit ba doon si Dean? Hindi. Wala. Kasi tanim nila yun. Kaya sabi ko nga sa'yo, mag-ingat-ingat kayo sa kakapost. Kasi yung mga tanim na yan, galing din yan sa kampo ni Satanas. At magtataka ka, bakit ang pamilya ng Tantoco wala rin, although tahimik sila. Pwede sila magsampa ng kaso actually. Kasi may session na naganap. Nakalagay nga doon sa leak report. Leak report kasi yung kay Dean. Hindi yung may dilaw-dilaw na fake talaga. Hindi yon. Bakit, mga kababayan, ang pamilya, pero hindi ko lang sure kung ang pamilya ba may ginagawa sila na magsampa sila ng criminal complaint, 'di ba? Laban sa mga kasama o kay Lisa Tanas na, na based nga doon sa leak report ay nandoon si Lisa Tanas.